2,000 na lang ang natira sa bangko. Bulong ni Sasa habang tinititigan ang resibo ng ospital. Sa tabi niya, nakahiga ang amang si Mang Ruel, naka-oxygen at hindi na halos makagalaw. Wala siyang malakas na loob na gisingin pa ito. Ayaw niyang marinig ang paulit-ulit na, "Anak, huminto ka na! Huwag mong sirain ang kinabukasan mo dahil sa akin." Pero paano? Paano kung wala na rin siyang kinabukasan kapag tuluyang namatay ang ama? Paglabas niya ng ospital, malamig ang hangin pero mas malamig ang pangungutya ng mundo. Sa kabila ng pagiging honor student, consistent dean's lister at mabuting anak, heto siya ngayon. Walang pera, walang trabaho, walang pag-asa. Naglalakad pa uwi, sabay hawak sa lumang cellphone na minsan ay regalo pa ng tita niyang OFW. Tumunog ito, isang mensahe mula sa kaibigan niyang si Gian. Gian. Sasa, di ko alam kung paano ko sasabihin. Pero baka ito na lang ang tanging paraan. May alam akong discreet na auction. Mga virgin lang tinatanggap. Malaki ang kita. Napahinto siya. Nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang mensahe. Virgin. Auction. Kita. Parang naglaho ang tunog ng mundo sa tenga niya. Tumibok ng mabilis ang puso. Pinilit niyang huwag magalit kay John. Mabait ang kaibigan pero alam niyang desperado na rin ito. At totoo rin naman. Wala na siyang ibang option. 1 linggo makalipas, nasa loob na siya ng isang magarang hotel sa Makati. Nakamaskara, suot ang puting dress na ipinahiram ni Jean. Sa loob ng kwartong iyon ay puro negosyante, mga lalaking nakaitim na suwet at isang babaeng tila recruiter, elegante, malamig, walang puso. Isa-isang ipinasok ang mga babae. May 2 pa siyang kasabay, ngunit siya ang pinakabata at, ayon sa recruiter, ang pinakamalinis. Starting bid, 1 million, sabi ng babae. Tila wala lang. Sasa wanted to vomit. Pero sa isip niya, bawat segundong lumilipas ay katumbas ng tsansang mabuhay ang kanyang ama. 2 million, sabi ng isang matandang lalaki sa sulok. 3, sambit ng may British accent. 5 million, malalim, malamig, matatag. Mula sa isang lalaking nakaitim na Amerikana, nasa likod. Hindi agad nakita ni Sasa ang mukha nito, ngunit ang tinig ay tila tumatak sa puso niya. Wala nang nagtaas ng kamay. Sold. Sa lalaki, sa likod. Kay Zeke Mercado. Tahimik ang loob ng sasakyan. Sa likod ng tinted na salamin, tahimik na nakaupo si Sasa sa tabi ni Zeke. Ramdam niya ang pintig ng puso niya sa lalamunan. Hindi siya makatingin sa lalaki. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakakaba, ang ginawa niya o ang pwedeng mangyari pa. Si Zeke ay nakatingin lang sa labas. Hindi siya nagsalita sa buong biyahe. Ang presensya niya ay tila yelo, seryoso. Hindi malaman kung galit, malamig, o sadyang hindi marunong makipag-usap. Pagdating sa isang private suite sa isang penthouse, pinagbuksan sila ng isang bodyguard. "Dito ka muna," malamig na sabi ni Zeke. "Hindi kita pipilitin, pero kailangan nating mag-usap." Nagkatinginan sila. May kontrata. Bumukas ang isang laptop. Ipinakita ni Zeke ang dokumento, isang kasunduan na nagsasaad ng mga kondisyon. 5 milyong piso para sa isang gabi. Confidentiality clause. Walang karapatan si Sasa sa kahit anong bahagi ng buhay ni Zeke. Matapos ang gabi, maghihiwalay sila at hindi na magkikita muli. Pinirmahan ito ni Sasa. Nanginginig ang kamay niya, ngunit matatag ang loob. Para sa pamilya, para sa tatay, para sa kinabukasan ng mga kapatid niya. Ngunit sa loob ng silid na iyon, nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi nila alam na ang kontratang iyon ay simula ng isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Hindi naging madali para kay Sasa ang gabi. Bagamat pumayag siya, dama niya ang bigat sa dibdib, ang kaba sa bawat segundo. Ngunit laking gulat niya nang si Zeke, sa halip na daluhin siya, ay naglatag ng kumot at nagsabing, "Wala akong balak? Galawin ka. Kung ayaw mo." Natigilan si Sasa. "Anong ibig mong sabihin?"
Tumingin si Zeke sa kanya. Sa unang pagkakataon ay may lambing sa boses nito. Gusto ko lang malaman kung paano magmahal ang isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Napaiyak si Sasa. Hindi niya napigilan. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay biglang bumuhos. At sa gabi ring iyon, sa halip na pagnanasa, isang yakap lang ang ibinigay ni Zeke. Isang payapang gabi ng pag-unawa. Kinabukasan tila isang kakaibang panaginip lang ang nangyari kagabi. Ngunit totoo ito. Nasa loob pa rin siya ng penthouse. Suot ang puting robe na iniwan sa kanya. Sa mesa, may mainit na almusal. Garlic rice, itlog, tapa, kape. Simple, pero maalaga. Good morning. Napalingon si Sasa. Naroon si Zeke, bagong paligo. Suot ang simpleng gray na shirt at jogging pants. Hindi ito ang imaheng inakala niya ng isang multimilyonaryong lalaki. Bakit mo ako hinayaan kagabi? Tanong niya diretso. Umupo si Zeke sa harap niya. Kasi gusto kong marinig ang totoo mong kwento. Nag-atubili man, nagsimulang magsalita si Sasa. Tungkol sa ama niyang na-stroke, sa inang nawala ng trabaho, sa mga kapatid na binubusog lang ng kanin at toyo. Ang mga pangarap niya, gusto niyang maging guro. Lahat ng iyon ay biglang naantala dahil sa kahirapan. Tahimik si Zeke habang nakikinig. Ngunit sa mga mata nito, hindi siya hinuhusgahan. Tila ba may sariling sakit din na tinatago. Hindi ako perpektong tao, Sasa. Aniya. Bumili ako ng gabing ito para tumakas. Pero ikaw ang nagpapaalala sa akin ng totoo kong sarili. Hindi sila nag-usap pa ng matagal. Ngunit sa katahimikan, isang koneksyon ang nabuo. Hindi ng laman, kundi ng damdamin. Ilang araw ang lumipas. Sa halip na agad maghiwalay matapos ang kontrata, inalok ni Zeke si Sasa ng pansamantalang tirahan at cash para sa pagpapagamot ng ama nito. Hindi siya pinilit, pero tinanggap ni Sasa dahil sa ospital may pag-asa na ang kanyang ama. Ngunit habang tumatagal siya sa piling ni Zeke, unti-unting lumalabas ang mga lihim ng lalaki. Isang gabi, nadatnan niya ito sa bar, lasing, nakatitig sa isang lumang larawan ng isang babae. Maganda, maputi, nakasuot ng wedding gown. Siya ang dahilan kung bakit hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, sabi ni Zeke, lasing. Ate ko siya. Ibinenta ang sarili sa isang politiko para mailigtas ang negosyo ng pamilya namin, at di na nakabalik. Napalunok si Sasa. Parang salamin ang kwento niya at ng kapatid ni Zeke. Bakit mo sinasabi sa kinto? Dahil ikaw lang ang nakarinig nito. Ikaw lang ang hindi ko binayaran para makinig. Umuulan ng bahagya ng gabing iyon. Nasa veranda ng penthouse si Sasa, nakatanaw sa kumikislap na ilaw ng syudad. Habang iniisip ang ama niyang nagpapagaling na sa ospital, napansin niyang lumapit si Zeke, may hawak na 2 tasa ng tsaa. Salamat sa lahat, mahina niyang sabi. Di ko alam kung anong meron sa'yo, sagot ni Zeke. Pero mula nang dumating ka, parang may nagbago sa akin. Tahimik silang nagkatinginan. Wala ni isa sa kanila ang unang umiwas. Hanggang sa bahagyang lumapit si Zeke. Maingat. Dahan-dahan. Huminto ilang pulgada mula sa mukha niya. Pwede ba? Hindi nakasagot si Sasa, ngunit hindi na rin niya kinailangan. Bahagyang tumango siya, at sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan at tahimik na ilaw, naglapat ang kanilang mga labi. Walang halong kasunduan, walang presyo. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan, ngunit totoo. Kinabukasan, nagsimula na ang pagbabalik sa realidad. Tumanggap si Sasa ng tawag mula sa ina. Nakalabas na sa ICU ang kanilang ama. Ang balita ay naging liwanag sa puso niya. Lalong nadagdagan ang pasasalamat niya kay Zeke. Ngunit sa parehong araw ding iyon, dumating ang kapatid ni Zeke, si Lauren Mercado, isang babaeng elegante, maangas at mapanlinlang ang mga mata. Zeke, sabi nito, alam mo bang pinag-uusapan ka na ng board? Bakit mo kinukupkop ang isang binili mong babae? Biglang nanlamig ang paligid.
Lumingon si Lauren kay Sasa at nginisiyan ito. Mag-ingat ka, babae. Ang lahat ng binibili, pwede ring ibalik. Napahiya si Sasa. Gusto niyang lumaban, pero hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya. Pag-alis ni Lauren, hindi siya makatingin kay Zeke. Patawad, sabi niya. Baka dapat umalis na ako. Ngunit mahigpit ang hawak ni Zeke sa kanyang kamay. Hindi ikaw ang dapat mahiya. Hindi ikaw ang binili. Kundi ako, ng sarili kong pamilya. Sa sumunod na mga araw, mas lalong naging malapit sina Zeke at Sasa. Gumising silang sabay. Nagluluto si Sasa ng simpleng almusal. At si Zeke, unti-unting natutong ngumiti, hindi lang ng peke kundi ng totoo. Ngunit sa likod ng bawat sandaling masaya, may paparating na bagyo. Isang gabi, nadatnan ni Sasa si Zeke sa telepono. May tensyon sa boses nito. Hindi ko pwedeng bitawan ang kumpanyang to. Hindi dahil may babae ako rito ay tahimik siyang umatras, umiwas. Masakit man, alam niyang hindi siya bahagi ng mundo nito. Isa pa rin siyang simpleng babae. At kahit anong init ng halik at lambing ni Zeke, baka isang yugto lang siya sa kwento nito. Sa sarili niya, tahimik siyang nagtanong, paano kung ako lang ang umiibig? Isang umaga, habang nagpapahinga si Sasa, sa ospital ng ama, lumapit ang isang babae sa kanya. Nakasuot ito ng corporate attire, may hawak na folder at nameplate. Patricia Ramos, Talent Scout, International Education Program. Miss Di Makulangan, ipinasa ng isang anonymous sponsor ang academic records mo. Isa ka sa mga piling aplikante para sa full scholarship sa Singapore. May allowance, housing, at visa. Natigilan si Sasa. Singapore? Engineering or education? Depende sa gusto mo. Pero kailangan mo lang magdesisyon sa loob ng isang linggo. Confidential din ang sponsor. Pero ang kondisyon, no attachments back home. No attachments. No Zeke. Nang makabalik si Sasa sa penthouse, inabutan niya si Zeke sa kusina. Naghihiwa ito ng prutas. Isang bagay na minsan niyang tinuro dito sa biro, pero ngayon ay ginagawa na niya ng kusa. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Zeke. Umiling siya. May alok na scholarship sa Singapore? Hindi agad nagsalita si Zeke. Pinagpatuloy lang ang paghiwa. Ngunit kita sa mata niya ang pagkabigla at takot. Sige, mahinang sabi niya. Kung pangarap mo yan, suportado kita. Hindi mo ako pipigilan? Bulalas ni Sasa. Hindi maitago ang hinanakit. Dahil kung pipigilan kita, magiging makasarili ako. At ayokong maging isa pang tanikala sa buhay mo. Tahimik ang gabi. Walang halik, walang yakap, wala ring iyakan. Tanging damdaming hindi masabi. Lumipas ang mga araw. Naghanda si Sasa. Nagpaalam sa ina. Sa mga kapatid. Hindi niya inamin ang tunay na dahilan ng biglaang pagkakataon, ni hindi niya binanggit si Zeke. Ngunit isang gabi bago ang alis niya, habang naglalakad siya pauwi mula sa grocery, nakita niya si Zeke sa labas ng gate ng bahay nila. May hawak, itong payong at isang maliit na kahon. Akala ko ba ayaw mo akong pigilan? Tanong niya, basang-basa na ng ulan. Hindi ko na kaya, kahit isang gabi lang. Gusto kong sabihin mo sa akin kung mahal mo ako. Nanahimik si Sasa. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi niya alam kung saan mas masakit. Sa pag-alis o sa pananatili, bumukas ang kahon. Nandoon ang isang maliit na singsing. Hindi ako magaling sa timing, bulong ni Zeke. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. At sa gabing iyon, muling naglapat ang kanilang labi. Mas mahigpit, mas totoo. Ngunit, pareho nilang alam. May flight pa rin kinabukasan. Isang araw bago umalis si Sasa, umupo siya sa lumang bench sa park. Hawak ang isang sulat na iniwan niya para kay Zeke. Zeke, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-unawa sa mga pangarap ko. Ngunit ang mundong ginagalawan mo ay hindi para sa akin. Kailangan kong patunayan na kaya kong bumangon sa sariling paa, para sa pamilya ko, at para sa sarili ko. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling kasama kita. Sana balang araw, magkita tayo sa mas maganda at mas matatag na panahon. Mahal kita.
pero kailangan kong umalis. Ipinadala niya ito kay Zeke sa pamamagitan ng courier bago pa siya nagbalot ng mga gamit. Sa eroplano, hawak ni Sasa ang ticket at kasama ang scholarship papers. Tumitig siya sa bintana habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Maynila. Habang lumilipad sila, naroon ang halo-halong damdamin ng takot, pag-asa at kalungkutan. Sa Singapore, bago magsimula ang klase, tinanggap ni Sasa ang tawag mula kay Zeke. "Nasaan ka na?" tanong ni Zeke. Mahina ang boses. "Nasa kabilang dako," sagot ni Sasa. Nilubog ang mukha sa unan. "Pero salamat sa lahat." "Mahal kita," wika ni Zeke. "Alam ko," sagot ni Sasa. Nagpaalam sila ng tahimik. Sa puso ni Sasa, dala niya ang pangarap na mas matatag at ang pag-ibig na hindi niya makalimutan.